This corrupt politician, wala silang awa magnakaw. Hindi lang billion. Totoo lang, sabihin ko sa kanila, mga bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. A champion for the people advocating for housing, education, healthcare, and the fight against poverty. Manny Pacquiao, former senator of the Republic of the Philippines. A voice for the marginalized, a leader with integrity, and a symbol of hope. From the boxing ring to public service, always fighting for the Filipino. Ang bansa natin, gumagastos annually. Ngayon, umaabot na ng 6 trillion plus. Pero, dapat ang first concern natin, yung revenue income. Kasi kung gumagastos tayo, dapat ang concern natin, magkano ba kinikita ng ating gobyerno taon-taon? Ano yung kabobohan nila dyan? Pinabayaan nila na bumaba pa ng bumaba ang revenue income ng ating gobyerno. Halimbawa, ikaw, o paano mo sosolusyon? Kung ako magmamanage ng isang bahay, kung gumagastos ang pamilya ko ng 100,000 a month na lang, hindi pwedeng ang kita ko 50,000 o 60,000 a month. Malulugi, mangungutang Mangungutang ako ng mangungutang. Sisikapin ko na i-minimize ko yung expenses ng pamilya ko at palalakihin ko yung revenue income ng pamilya ko. Supposedly, ang nagmamayari ng mga skyway na yan, government. Kasi kalye ng Pilipinas yan eh. Siyempre, lahat ng mga GOCCs na malalaki na source of income ng ating gobyerno, pinagbibinta nitong mga matatalino kuno ng mga leader. Kaya masabi ko sila, mga bobo sila. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayanang Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Na natin habang inaantay natin si Ma'am Dana. Eh di, Okay. napakinggan mo rin yung sinabi ng Pangulo. Nino? Sino May- Pangulo? Isa lang ang Pangulo natin. Ay, sorry. Pangulo mo ba si Trump? Pangulong Marcos! Kilala mo naman ang VP natin. Ah? VP. Sino ba nag-aambisyon maging VP ngayon? Madami sila yata. Oo. Pero yun nga ang sinabi ng Pangulo,
tila yung iba daw, wala siyang binanggit kung sino yung iba daw na kandidato, parang napabili lang daw ng suka. May mga ganun. Sumagot yung mga parang pakiramdam nila, baka sila yun. Sabi nung isa, okay lang naman daw natawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. May ganun. Oo. At lalabanan daw Sino ba nila. walang diploma? Ha? Hindi ko alam kung sino pinatutungkulan niya. Ang sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Ba, iba na ngayon. Hindi na kasamaan versus kadiliman. Basta kasamaan, kadiliman, basta ngayon puro kaplastikan. Kasi Yun ang malinaw. napaka, mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at magnanakaw, pero naandong kat itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Yung binabakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Lied 4 times on start of campaign. Okay. Ito yung kanilang kick-off rally diyan sa Ilocos Norte. Ba? Ah, Usong-uso ngayon yan, ngayong araw ng mga puso, mga pangako, napako. marami din nang nalilito. Si Ate Amy ba kasama sa ticket ng alyansa? Nandun siya nung kick-off, pero di ko sure kung kasama siya. Ang pagkakaalam natin, hindi, di ba? Hindi talaga. So, yung binabakbakan daw ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Hindi ba pro-China? Hindi ko sure kung pro-China. Hindi mo alam. Kasi ako yung nagtatanong lang ha. Oo. Pero Pro-China ba si Senator Amy? basahin mo yung column ni Jarius, mukhang meron siyang research dito nung mga naging desisyon at mga pronouncement ni Ate Amy sa mga issue involving China and the Philippines. Nako. Yan, sige. Oh, baka sumagot din si Ate Amy pag nabasa niya yun. Gaya ng sagot ni Senator Bato de la Rosa Anong sagot? na inaakusahan na pro-China. O, ano sabi? Willing daw siya talaga, magpapakamatay siya para ipaglaban ng West Philippine Sea, di ba? Kailan? Hoy! Anong ikaw naman? Baka sinasabi niya? Ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo Oo. na sa politika, walang permanente talaga. Parang isipin natin, hindi ba nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Ay, hoy! Ikaw talaga. Kayo talaga, saan na tayo napunta? Inaantay lang natin makakausap natin ngayon eh. Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po, ayun na. Congratulations, you're the best. Okay, sige. Opo. May party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng Hula, kontradaya. ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Diba? Wag na lang, baka Iboto, wag ma-promote na. ko pa. Oo, wag na. Okay. Basta sige. isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi kung lahat pwede sakasakali, tumakbo baka eh. pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang Vag party list. Lumang Vag.